my beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan ko, punta natin si Kiko Barsaga. Ayan. Ay, pero bago tayo pumunta sa next topic natin comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po doon sa pag-iyak ni Digong, yung pagtawag ni Roque ng baliw sa mga umiiyak at kumakausap sa mga namayapa po nilang mahal sa buhay. So comment below na lamang po sa ating comment section. At ngayon, punta naman po tayo dito po sa next topic po natin. Ano yun, Boss Mike? Yung si Kiko Barsaga. Idinimanda na ho ng kasong sedisyon. Ay, grabe ka. Na wala humpiyansa po yan. Hindi lang sedisyon. Ano pa? Rebellion. Rebellion pa. Hindi. Sure ka ba? May rebellion na sedisyon. Dapat naman talaga makulong yung abnormal na. Paano naman kasi hinikayat yung mga tao na sumugod sa Malacanang. So, yun ang mga nangyari ngayon. Totoo nga yung sinabi ni Nino Barsaga. Kasi yung kaso na yan, yun ang makapagpanginig doon sa mga katulad ng ginagawa ay ni Kiko Barsaga. Pero sana naman, Sir Mike, nadamay naman sila boy lighter sana. Yun nga malamang yun. Hindi, inuuna siguro to si Kiko Barsaga. Kasi nga, mga kababayan ko, ikaw ay government official, dinalal ka ng tao, tapos ganyan ang ina-attitude mo. Ngayon, balikan natin si Nino. Parang mas matino pa sa iyo yung pension mo, no? Kahit na malapit ka ng katulad niyang kalbo. Di ba? Hindi totoo. Pero matino pa si Kapitan, si Kap Nino. Mas matino pa. Pero si Kap Nino, kahit nagpapakita ng puwet yun, matino yun. Pero itong si Kiko Barsaga, parang nasa loob siya ng kongreso, ng video, parang baliw. Pero ano ng iba, political noise ni Kiko Barsaga. Para sa mga nakakaintindi, parang unnatural ba? Abnormality. Yung mga ginagawa niya. Hindi na normal, kaya abnormal talaga. Kaya nga. Hindi inaamin mong abnormal talaga si Kiko Barsaga. Oo, hindi normal na ginagawa Alam mo, Kiko, tuturuan kita ng diskarte para ma-absuelto ka sa kaso mong yan. Aminin mong may sayad ka talaga. Oo nga. May sayad talaga. Diba? Aminin mong may sayad ka talaga. Siya pa yung nanguna sa rally noon. Tapos pagdating niya, ilang minuto lang. Kasi ganito mga kababayan. Si Kiko Barsaga, inudulo ito masyado ng mga Duterte diehard supporters. Dahil? Uto lang yan. Naku. Ibig sabihin, mga utok-utok din talaga ito mga DDS. Pero niya ng mga supporter ni Kiko Barsaga, mga kabataan. So, kawawa naman yung mga kabataan na yun. Exactly. Correct yung tao. Kaya wala bang nagsisend ng ano dyan? Meron. Magbigay kayo ng Gcash. Gcash. Tari barat Number ba? Wala. Hayaan mo na sila kung ilalagay ng Gcash ko. Hindi na mahalaga yan. Mahalaga yung topic. Ano na? Sabi dito, asa na si DDS na saldi ko? Yung sumunod na kay Digong. Hindi, yan si Kiko Barsaga at sa mga DDS. Nag-uutuan lang yan. Uutuin ng mga DDS si Kiko Barsaga. Sige na. Sige, sumunod niya namin. Si Kiko Barsaga naman. Uto-uto din. Uto-uto. So, ibig sabihin, ganito yan. May punto siya, ganito. Yung mga DDS sisigaw, sige ano ka ng rally, mag-set ka kasi mag-organize. And then yung mga vlogger na mga mukhang pera, yes, Kiko Barsaga nandun, pagkakitaan namin to. Ganun yung style. Nag-uutuan na sila. Ginawang hanap buhay yung rally, yun yung pinapalamo nila sa kanilang pamilya, yung paninira sa kapwa, di ba? Yung mga DDS dyan, mag-like naman kayo para may ambag kayo. Yung mga mag-like muna kayo para masaya yung kwentuhan natin. Mag-like nga kayo. Hindi na nga kayo nagsisend down ng Wala na nga kayong pa-super chat daw, sabi ni Sangkay. Namimera pala. Di ba? Itong mga vlogger ni Digong na ito, hindi ko nilalahat Pero di mo binabawasan. Hindi ko rin binabawasan, kakapal na mukha nyo. Lalo na yung baratae. Ito pa, kukuha na nga lang kayo ng vlogger, yung banatae. Ngungo pa. Paano tayo magkaintindihan yan? Ako, sa totoo lang, nahirapan ako magbigay ng reaction sa ngungo. Kasi,
Yan ako. Gagi. Habang nagsasalita, parang kumakain ng tae. Gagi, ganito yun. Ganito yun. Imbis na maasar ka nga dun eh. Matatawa ka kasi di mo maintindihan kung ano yung sinasabi niya. O yung hinahasa. Hindi, pero alam nyo, sayang to si Kiko, di ba? Nung panahon ng eleksyon, eto, BBM ng BBM. Ang sinisigaw, BBM. Sino to? Thank you naman po kay kay ELC. Opo Oy, shoutout po kay ELC po. Thank you naman kay kay Chancellor Galisa. Opo. Wag na nag-abala pa kayo. Wag na kayo mag-abala. Okay lang ho kami. Loko din to si Kuya Arnold eh. Tulido ang uso. Mamaya na natin yung puntahan. Balikan natin si Kiko. Alam nyo, kita nyo nung panahon ng eleksyon, sumakay yan kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang ginawa niyan, sigaw-sigaw. Ipinahiya yung tatay niya. Pinahiya pa yung tatay niya, alang-alang kay Pangulong Bongbong Marcos. At nakuha yung suporta ng tao dahil doon sa ginawa niya. At ngayon, mga kababayan na naipanalon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang isang sintu-sintu palang Kiko Barsaga. Ay mga kababayan, tingnan ho ninyo ang ginagawa. Di ba? Traidor eh. Ang datingan, mga kababayan ko. Kaya alam nyo, yung ganyang klaseng tao, tingin ko hindi naman nanalo yan. Tumakbo man sa susunod na halalan. Tama. Kaya kung ito yung makakasuhan ng sedisyon at walang piyansa, malamang okay na lang yan na makulong. Kasi wala namang silbi talaga. Inutil. At ito, ano bang trabaho ng mga kongresista gumawa ng batas? Tama. Pero tanungin nyo siya, meron na bang nagawa kahit isa? Wala pa. Ano? Kita nyo. So, ibig sabihin, thank you kay Tessa, Agilus, thank you naman po. May isinusulong siya, boss eh. Na ano? Kapunin daw lahat ng pusa sa karsada. Kita nyo? Yun yun. Diba? Itong gumagamit kay Kiko Barsaga na to, ikakanta niya to. Ito nga Ito, balikan natin yung mga, bakit ba natin natatawag na bobo, tangat, mangmang to mga DDS? Bakit natin natatawag? Kita nyo yung mga sinusuportan nyo, wala man lang nagagawang trabaho. Tama. Ang mga mambabatas na hinalal at sinusuportar ninyo ay dapat gumawa ng mga batas para pakinabangan nyo mismo. Tama. Kayong mga sumusuporta, eto, tanong, Si Pulong, anong nagawang batas? Meron. Di ba? Ng 51 billion. Ikalawa, yung anak, ano na nagawang batas? Wala pa. Hinalal nyo. Ikatlo, etong Kiko Barsaga, anong nagawang mga batas na mga Wala pa rin. Sige, wag na tayong lumayo. Kay Sandro na lang dahil sila naman ang malapit kay Pangulong mambabatas. Kay Martin, maraming nagawang batas yun eh. Tama. Pero masingit ko lang siya. Si Sandro Marcos, gumagawa ng batas. Marami na. Pero si Kitty Duterte, gumagawa ng ilong. Nagpapagawa ng ilong. Nagpapagawa ng ilong. Hindi nga lang ilong ang pinapagawa nun buong mukha di ba? Ngayon, magsalita kayo. Di ba? Sandro, wala napakarami ng ginawa noon. Tapos tayo. Bakala nyo na pinakikinabangan nyo na. Yan. Mag-research kasi kayo. Tama. Puro absent. At saka si Sandro Marcos masipag pumasok masipag gumawa ng batas kasi kailangan niya yon na ilaban sa plenaryo na kailangan ito ng taong bayan. Kailangan ng constituent ko. Number 1 dyan kasi yung constituent niya ang makikinabang. Tsaka ang ganda kasi lahat ng mga kalyado ng Pangulo ng Congress aligned po sa national interest. Hindi political interest ng mga Duterte. Si Omar Duterte, walang batas na nagawa. Si Pulong, wala din panukalang batas. Tulad niyan, kita mo yung sabi, ang ginagawa daw ng Pangulong Bongbong Marcos, kumukulimbat daw ng kwarta. Nasa ng kulimbat. Diba? Thank you naman kay Jennifer Vanderbilt. Di ba itong si Omar Duterte, napabalitaan na marami itong babae. Diba? Talaga ba? Kung maraming 7-Eleven, ibig sabihin, marami din daw babae. Sino? Diba? Sino? Hindi ko alam. Sa sobrang dami. Kanino ba magmamana yon? Yun yung manamana pala yan. Kay Digonggong. Diba? Dapat ma-realize yan ng mga taga-suporta ng Duterte na inuuto lang kayo ng mga Duterte. Ginagamit lang kayo. At kayo, ginagamit din.
ninyo ang mga Duterte, lalo na yung mga influencers na yun. Tama. Nagkagamitan sila. Alam mo, ito nakikita ko, kita nyo naman yung katwiran ng iba. Madali kasi kayo mauto, madali kayong mapaniwala. Di ba yung isang DDS na kasama natin? Bili ng mga alam namang scam na Ay, alam na budol na boss, no? Di ba? Pero mo, di sayang. Pero yun nasa magkano nagastos? 100 plus. 100 plus? Para lang dun sa, ano ba yun? Sa Jade. Diyos ko, mga kababayan ko. Gumamit pa ng peking boss. Mga uto-uto Madali silang maniwala, mga kababayan. Kapag may drama na, abay, sige na. Ewan ko sa inyo. Gamitin yung utak nyo para hindi kayo nabubudol. Kaya kasi nabudol boss yun. Kung meron mang pinakamalaking ninakaw sa bansang ito ay ang mga Duterte. Tama. Bakit to kanyo? Habang kita nyo, si Pangulong Bongbong nagkaroon ng kalamidad, hindi na umutang, meron nang nakahanda. Exactly. Tama. Si Digong, nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng pagbagyo. Puro pag-utang. Lahat uutang para maibigay pa sa inyo. Hindi nyo ba naiisip yun? Pero Sir Mike, ang saldi ni Digong, 5 million daw. 5 billion. Hindi ko alam. Hindi niya nilabas Hindi. Inamin niya doon sa hearing sa Kongreso noon. Nung nandun si Trillanes. Hindi, sinabi niya na ang net worth daw niya ay 5 billion. Pero, ito yon. Nung tinatanong sa kanya kung nasa nasalin, mahirap daw siya. Di ba? Yun. Bilyonaryo Paano siya. siya nagkaroon ng 5 billion kung ang sahod ng isang presidente ng Pilipinas? Maliit lang. Katwiran nga, kasi nga daw may negosyo ang kanyang mga asawa. Mayayaman daw. Wala namang ipinipresenta sa public na negosyo. Di ba? Di ba dapat mostly ng mga malalaking public official, malalaking tao, kilala ng taong bayan ng negosyo nila. Alam mo yung negosyo nila? Sa totoo lang, alam ko. Alam mo ano yun? Ano yun? Droga. Sugal. Tsaka pag nanakaw sa bayan, sa kaban ng bayan. Di ba? Tignan nyo yan. Si Pulong, 52 billion. Hindi man lang natin makita kung nasaan. Si Sara. Sara na-impeach sa Kongreso. Sobrang corruption. Kaya nga. Pinaniniwalaan nyo pa rin si Sara kahit ganun. Di ba? Kami nga. Lahat ng magnanakaw, tinutulig siya namin. Di ba? Tsaka, ito na lang boss ang tingnan mo. Ikaw, social media influencer, vlogger. Alam ng taong bayan ng negosyo mo. Ganito na lang para hindi tayo maging bias. Sila pa kaya public official na sikat. Sasabihin nila bias tayo. Noon, pinagtatanggol namin si Saldico. Pero ngayong nalaman namin na guilty siya, hindi siya nagpapakita, binabanata namin. Dapat panagutan niya. Isumbong niya kung sino yung mga kasamahan niya. Kasi yun ang hinahangad kayo ng taong bayan. Tsaka malay mo, dumating yung time na ma-pressure na itong si Saldico. Ikanta yung mga kasama. Nadawit ang pangalan nitong si kaya ba tigusin ni Ballpoint One yan? Kapag may mga bobo dyan na paulit-ulit lang yung sinasabi, pwede namang i-hide, pero wag nyo iba-block. Tama. Diba? Kasi wag nang mag-flooding. Kasi nananalamin talaga kabubuhanan nila sa kanila. Dapat manood na lang kayo at Kasi, ito Ballpoint Man paano pagka halimbawa, hello po, kumanta na itong si Saldico. At ikinanta yung ninong mo. Hypothetical. Ninong ni Ballpoint Man. Hypothetical question. Malalaman nyo yung sagot ko sa future. Pero sa hanggang ngayon kasi, wala pa naman napapatunayan. Yan! Hindi naman tayo Hypothetical question lang yung kaya. Hindi naman natin pinangungunahan kung ano yung mangyayari. Correct. Pero balikan natin si Kiko Barsaga. Kasi yan talaga yung topic natin Grabe. Dapat naman talaga makulong yan. Kahit sino na lang boss Mike, idadawit lahat. Pati ang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee, di natikos din ni Kiko Barsaga. So, sino paniwalaan nyo? Si Panfilo Lacson o si Kiko Barsaga, mga DDS? Eto nga kasi, kung inyong mapapansin na nawagan yan ng people power, doon daw sa harap ng Forbes Park. Pinabayaan nyo mga. Hindi ako nakatulog. Ngayon, nag-aantay tayo, di ba?
ano ang naingganyong tao? Ilan? Pinakamarami po. Iniwanan pa. 50 tao. Marami pang vlogger, kamera. Mas marami pang vlogger. Ito nangyari. Nung nakita ni Kiko Barsaga, nakakonti lang yung tao, ang ginawa niya, after 30 minutes, umalis, iniwan na sila. Exactly. Galit na galit ngayon si Banat Bay at saka yung mga ibang DDS. Akala pa naman namin ikaw ay magpapamatay alang-alang sa pinaglalaban niya. Tama. Hindi nila alam na, oo, ginagamit lang din sila. Pero masasabi ko lang dyan, Sir Mike, huwag na po kayo maniwala sa panahon ngayon na sasabihin, eto yung pinaglalaban ko at magpapakamatay ako dahil dito. Wala Totoo yan. Wala na yan. Wala po yan. Ano, Wala pong gagawa niyan. anong ginawa ni Kiko Barsaga? Umuwi at naglaro ng Kaya Nintendo. May text sa hearing anong sabi niya? Naglaro po ako ng aking computer, kaya ako na late. Samantalang kinagabihan, may rally sila. Shoutout kay Nulo, Kaya galit na galit Nandiyan na ba si Nulo? Oo, certified bingador yan. Oo. Ilabas niyo, no? Di ba? Tama. Ay, naku, iyakan ng mga DDS. Kasi nga, totoo naman nakakaiyak naman kapag real talk talaga. Hindi nyo alam kasi kung paano magtrabaho ang isang Marcos. Sipin yung mga social media influencers na nakikita nyo, real talk lang to. Real talk to, at ito ang hindi kayang gawin ng mga vlogger na pinapanood ninyo. Pero at least tayo, hindi po tayo nagpi-fake news. At syempre, wala namang walang kumukuhang, wala tayong kinukuhang bingot na vlogger dito. alam mo, nandito lang yung nandito lang yung ugoy doon sa nandito na si Mayor Along nanonood. Papatanggal ko ang INC dyan. Ay, shoutout po kay Mayor Along Grabe ka. Di ba? Yun lang naman yan. Alam mo, ballpoint mo, kung nakakapagsalita lang yung ugoy doon sa Ito lang. Sa Avatar. Balikan natin yung mga sinasabi ni Digong. Nung bago bumanat yan, bago eleksyon, binabanatan na si Pangulong Bongbong. Anong sabi ni Digong? Weak leader. Mahina. O bakit? May bagahay. Bakit hanggang ngayon, nandiyan pa rin nakaupo yan? Pero teka, Sir Mike, naniniwala naman ako kay Digong. Na? Si BBM, weak leader kasi napadala siya sa Dahig. Diba? Ikalawa, kung weak leader yan, bakit si Digong ang nakakulong? Hindi siya. Tama. Tapos alam niyo kung sino yung biktima at casualty dyan sa sinasabi ni Digong na weak leader? Kayo ng mga DDS. May ikatlo pa ako. Ikatlo, may bonus pa. Bukod kay Digong na nakakulong sa Dahig, nakakulong si Kibuloy sa Pasig. Tama. At ito pa. Kung may bonus, may another bonus dahil kota na. Parating pa si Bato. Tama. Pero Ito pa. Sino yung number 1 magiging masaya niyan? Si Sara. Di ba? Ito pa. Parating na rin. Sabi, February kay Bongo naman. Itago na lang natin sa Jackma. Sige na. Pero alam ko, Sir Mike, sa nangyayari ngayon, merong isang tao na masaya. Na matawa sa isang sulok. Si Sara. Hindi pala si Sara, sorry. Hindi. In fairness naman kay Trillanes, mga kababayan ko. Aminin natin, nung una talaga ang sama-sama ng tingin ng karamihang mga Pilipino. Dahil sa ginawa ni Digong na propaganda para sirain ang kredibilidad ni Trillanes mismo. Pero ngayon, kung inyong pag-aaralan, totoo pala lahat ng mga sinasabi nito. Tsaka pinaglalaban niya. At marami ng tao, makikita nyo sa comment section, mga kababayan, natauhan na sila. Isa na tayo. Diba? Kita nyo mga kababayan ko, yung pong mga sinasabi ni Trillanes noon ay totoo. Paano, Sir Mike, nag-a-analyze tayo. Kaya nga, hindi tayo nanatili doon sa prinsipyo na baka nagsisinungaling lang itong si former. Hindi prinsipyo tawag doon, paniniwala. So, hindi natin prinsipyo, naniwala lang tayo sa propaganda ni Digong na si Trillanes ay ganon. Tama. Diba? Pero hindi naman pala totoo yun. Ayun, isa na sa patunay, ayan, naglabas ng warrant, ang ICC. Minsan, isipin nyo rin, kung totoo na may kasalanan si Trillanes
ang daming pinaratang, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong. Ito pa, Sir Mike. Si Bongo, piko na kay Trillian. Pero dahil wala siyang makitang butas kay Trillian, ang binanata na lang ni Bongo yung suot ni Trillian. Tama. Ulit-ulit na lang. Ulit-ulit daw. Ano ba naman, parang hindi naman, parang bagong-bago naman kayo sa style ng kampo ni Duterte. Tingnan nyo kasi Sara, kung kapag wala nang masabi, ad hominem, ibabalik yung tanong niya. Diba? Style nila yan. Si Sara nagpalugaw. Si Bongo nagpalugaw. Si Sara lagi at saka si Bongo magkalaban yan pagdating talaga. Kaya, delikado to pag may negosyo silang parehong lugawan. Magbabanggaan yan. Hindi, talagang magbabanggaan sila. Bugaw. Alam nyo na yan sa 2028. Magbabanggaan. Sagaw. Tsaka mga kababayan, tingnan nyo yung sinasabi ni Digong na weak leader. Grabe yung mga sumusubok ngayon na patalsikin yung sinasabi niyang weak leader. Hindi nagtatagumpay. Weak leader, pero sa administrasyon niya, bumalik ang Aramco, Oo. Can you imagine that? 25%. At saka sumasaludo sa kanya yung iba't ibang mga leaders ng bansa. Exactly. Uy, pinagkaguluhan siya. At yan ang pilit na binabago na naratibo. Lalo na sa 2026. Di ba tayo ng chairmanship noon? Nung pumunta ng Korea si Pangulong Bongbong nung nakaraan, daig niya pa sinong artistang sikat na? Sa Korean. Dinaig pa niya si Daniel Padilla. At ito pa, Sir Mike, nung pumunta si PBBM sa ibang bansa, umakyat ng stage, nagtawanan mga DDS kasi mukha daw ni Digong yung nandun, hindi daw mukha ni PBBM. Alam nyo, ito lang analyze ko dyan Ito lang analyze ko dyan. Pag akyat ni PBBM doon. Saan ba? Sa Malaysia yan hindi Korea. Asian Summit ba yun? Mukha ni Digong yung nandun. Dapat nga daw mukha ni PBBM. So ngayon, ang analyze ko dyan, parang ano lang siguro, parang, ewan ko. Ipapaliwanag ko kung paano nangyari. Alam ko, ganire. Habang paakyat si Pangulong Bongbong, dyan na po yung mga bobo nga piniplay po yung mga nakaraan na naging lahat maraming mga yung mga naging leader nung nakaraang administrasyon piniplay doon tinapat nung pinakita yung mukha ni Digong at kinilang in-screenshot ipinost na bakit si Digong ang nasa screen si Pangulong Bongbong nandyan. Hindi ganon mga katanga sila. Hindi alam ng mga details na nagbalik tanaw lang. Balik-tanaw yun. Susunod na mga taon, baka naman ni PBBM yung Saka ganito, mahina yung utak nila kasi hindi nila naiintindihan yung mga bagay na yan kasi galit ang namayani sa kanila. Pantakin mo, hindi nila naiintindihan na may ang previous na slideshow. Hindi lang si Digong ang piniplay doon. Maraming mga Asian leader. Tama. Do you think iimbitahan ba si Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN para i-disrespect ng isa sa prestige countries organization? Oo nga. Pero at least pag uwi ni PBBM, 50 billion na investments yung kanyang naiuwi. Galing naman yun sa Korea. At saka yung mga DDS para hindi kayo nagmumukhang tangat makakapal ang mukha. Ganito na lang isipin nyo. Pag si Boss Mike ang umakyat dun sa stage, mukha naman ni PBBM yung nakalagay doon. Ang tawag doon, balik taraw. Balik taraw. Flashback. Yun, ganun na nangyari doon. Putik na baka DDS ito, kakapala mukha. Diba? Halimbawa, pag si Boss Mike ang umakyat doon. Siya yung leader ng ASEAN. Kasi maging DOTR secretary, maging DOTR. Teka muna. Napanood ba nila nung pinasundo ako ng helicopter? Dito. Grabe. Ganito kasi yun. Grabe yung best friend mo, boss. Sir Mike, siguro. Aamin ako. Siguro, Sir Mike. Padala ni Presidente yun. Siguro, Sir Mike, ipasabog na natin pag nandun na tayo. Nga. Itong pasabog na pag-uwi. Kasi nga, masakit na yung tuhod ko. Alam nyo naman. Senior citizen na ako. Di ba? Masakit na yung tuhod ko. Sabi ko, mahal na mahal talaga tayo ni Lolo CG, Uy! Si Apo, sabi ko, sakit na ng pa ako tingnan nyo may akitin natin napakataas sa tuktok ng bundok. Sabi ko
baka pwede namang magpadala rito ng chopper para iakyat ako sa taas. Ba mamay, tugid. May chopper talaga. Maya, Oo, dumating yung chopper. Kala tuloy ni Koy, nagbibiro ako. Oo, di ba? Tuwan-tuwa si Koy Dahil, Koy, ikaw na lang kasi mataba ka. 100 kilo. Nahihirapan ka. Oo, sabi naman nila, ayun, di ba, si Sangkay, ayaw di sumakay. Ako, hindi na ako pwede, takot ako sa ganon. Ayaw nila. Takot sila. Di kami 3 na lang. Sumakay doon. Di inakyat kami doon sa taas. Ang maganda doon, boss, habang nasa taas ka, kinausap namin yung kaibigan mo. Sino? At sabi ko, baka si Bato tumakbo dito, ha. Ang maganda naging sagot sa amin. Pagdating dito, isusuko namin yan. Sa Interpol. Nandito si Pod Genius na #1 na kaaway ni Mangusin. Ito yung vlogger, Pod Genius. Vlogger ni Mangusin. Vlogger to ni Mangusin, Dito kasama ko. Ipakita yung tato. Wala na. Kino-over up ko na. Kino-over up na. Huwag na natin pag-usapan. Mukha na ni ballpoint na ipinalit ko. Di ba? Ay, nako, ewan ko ba? Ay, matulog na kayo para tumangkad kayo. Grabe ka naman, batang kalo. Si yan? Si Along. Oo. Shout out sa inyo dyan na hindi ko talaga kayo mababasa. Ang labo na ng paningin ko sa malayo. Pagkulo ni Bato na kita ko pinta. Ano pa ba yung tatalakayin natin isa? Basta mga kababayan, isipin nyo na lamang. Na yung mga nangyayari ngayon, sa ating bansa, yung mga ginagawa ni Kiko Barsaga na yan ay magbubunga na pagsisisihan nila habang buhay. Hindi naman magtatagumpay kasi alam mo kung bakit. Pero, ano ang mga tao dyan. Si Papa Trix, pero dahil nga mabait kami ni na Boss Mike, tuturuan ka namin Kiko Barsaga. Umamin ka lang publicly na may sayad ka, makakaligtas ka sa kaso mo. May PM daw si Nyulo. Puta. Ano kaya yan? Mamaya mo na Puta makachismis na naman yan, Hindi ko mabubuksan ka mo. Hindi ko mabubuksan. Yun na lang ang may quote. Pero alam niyo, sa totoo lang, itong kaso ni Kiko Barsaga, ito na, nanginginig na itong mga susunod dyan si Celes nga, may kaso na rin Si Eric Celes, yung kalbo din. Yung malaki champanot, kama. O yung nagpakabuso kay Tibuloy. Ano daw yun? 20 million pakondo pa. Ano yun? 20 million pondo. Tapos 1 million every month. Oh my God. Tapos may kondo pa. Kaya pala nagpa-adapt sa mga membro ni Tibuloy doon. Tsaka mga kababayan, isipin nyo na lamang. Sabi maganda kay sa November 15. Oo, sa November 15, mahuhuli na si Kabato. Oo nga. Wala Alam nyo ganito yun. Bakit na malas-malas ang mga Duterte, lalong-lalo na si Digong, yung tatay niyo, yung okay? Bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit? Simple lang Nagluluo kasi doon sa ano ba yun? Nawala ako sa sinasabi ko. Ganito yon. Ang pagkakulong ni Rodrigo Roa Duterte, kasalanan niyo talaga yan. Kasi pilit niyo sinasabi na powerful pa siya. Hindi gusto ng ICC yun, flight rest ang tawag doon. Tama. Kaya hindi siya papakawalan. Abnormal talaga kayo. Itong si Nyulo, tira mo, boss, tungkol sa Bingador yun. Kaya nga mamaya ako yung mababasa, iisa lang phone ko rito. Tapos binabash pa nila yung ICC. So paano kayo pagbibigyan? Diba? Sinisiraan niyo pa. Paano kayo pagbibigyan? Wala na. Kasi hindi ka pwedeng i-release. Ay sa interim release, hindi ka pagbibigyan pag nakita nila na may power pa, may poder pa. Itong mga Duterte, nagpapakita na may power pa sila sa Davao. So, ibig sabihin, hindi talaga papauwiin at papalabasin. Hindi kasi may kakayahan siya magtago. Exactly. At saka itatago at mag-retaliate yung mga supporter niya. Remember, si Digong political leader yan. Pero ako yung nalulungkot. Ako yung nalulungkot talaga. Ako yung grabe yung lungkot ko ngayon kasi talaga namang itong si Digong. Na. Tanggapin na natin yung katotohanan. Eto na, may dala ng barbecue si Koy. Alam niyo si Koy gutomin ito Nangangayayat nga ho. Tanggapin na natin yung katotohanan kasi Digong uuwi ako sa Pilipinas. Yun ang totoo dyan. Yun naman. VIP. Oo. Beng bang. Oo.
Masahe lang. Hindi naman ito. Ayan o, VIP o. Ayan na, babasahin ko sa inyo. Meron po ditong pagpipilian. Beng Bang. Oo. Naku, mahal ah. Helicopter ride. 300. Lo lang. Oo. 150. Oo. Masahe lang. 200. Yan. Mga kababayan ha. Pero alam mo dapat sa mga tinatalakay namin, mga supporter ni Digo, mag-discern na kayo kasi walang kahinatnan to eh. Unang-una, naging bahagi kayo ng panggugulo. Walang pupuntahan yan. Na magpalabas kayo ng sama ng loob sa gobyerno. Normal yan. That's part of democracy. Pero, kung susuporta kayo sa mga financier ng destabilization at mga taong nagiging bahagi ng destabilization, ay ibang usapan na po yan. Our beloved Boss Mike Cervera.